Charis. Shala. Nakakaloka. Hindi na ako nag-video or nag-vlog kahapon kasi ginawa ko na lang yung mga gusto ko dito kahapon. Parang time for myself na lang yung ginawa ko kahapon. So walang camera, wala lahat, as in. Alam nyo na kung anong ginawa ko, Charis. Ngayon, 2 o'clock in the afternoon, medyo mainit dito sa Bangkok and sobrang traffic pa, nakakaloka. Mga syalak. Tingnan nyo guys yung traffic Pak. Syalak. Mas worse pa yan pag hapon. Right now, naghahanap lang ako ng makakainan. And then after that, siguro papamasahe ako. Parang ang sakit ng katawan ko. Natin, i-take advantage natin while nandito tayo sa Bangkok. Kasi sa Amerika, napakamahal ng masahe or massage. Wala pang kwenta, 'di ba? Parang hindi pa siya sulit. Dito maraming masahihan. Later siguro dahil nakakaloka. Yan, mag-ingat talaga kayo dito sa pagtawid dahil kung pupunta kayo dito. Kasi mga motorsiklo dito, mga hinayupak, dead muscles talaga yan dahil. Pero magagaling naman silang umuiwas sa inyo. Charis. Inyo guys, Pak. Wala huwag na kayong tumawid. Pak. Diba? Daming mga motor dahil. Parang Pilipinas din ang Bangkok. Kaya lang ang pinagkaiba, most of the areas here ay malinis. Mababait yung mga tao. Kaya siguro maraming mga Arabs ang nagpupunta dito, mga beshi. Yung mga nakataklob. Kasi nga dito at least, hindi sila ginajudge. Yan yung napansin ko dito Doon kasi sa atin sa Pilipinas, makakita lang ng medyo kakaiba or especially sa mga Muslim na mga nakataklob ay over na kung makatingin. Aminin man natin o hindi, napaka-judgmental. Diba? Kaya siguro halos lahat ng mga, diba meron ng direct flight yung Saudiya papunta dito. Kaya halos ng mga babaeng Saudis na pumupunta dito ay gustong pumupunta dito kasi nga hindi sila ginajudge ng nakabase sa kanilang parang religious attire. Kasi marami din dito ng mga namamasyal, nakataklob lahat, diba, bongga. Pero mga Thai wala, napaka-polite, napaka-marespeto. Ayan mga beshi, nasaan ako ngayon? KFC. And nag-order lang ako. Hopefully, ang sabi ko. Ayan guys, nagla-lunch lang ako ngayon sa KFC. KFC na lang dahil kasi huwag mo na mag-ikot-ikot. Napakainit pa ngayon, mga 2:30 pa lang. So dito muna tayo, at least the aircon. Shalak. Wala tayong masyadong ngayon, itinerary. Parang gala, relaxation mode, diba? After this, dediretso ako ng masahihan. Yung legit, hindi yung lang, Emirate. Nag-order lang ako ng KFC dito. Nasa 150 baht, 159 baht. Merong dalawang maliit na mga chicken thighs. Chicken parang drumstick na ganun, maliit. Tapos isang malaking chicken. Tapos isang burger, isang french fries din. Tapos with drinks, 159 baht. Siguro nasa mga $4 ito dahil. Tingnan natin. $4. Tingnan natin kung magkano yung na-charge sa credit card ko. Kasi usually charge it to my credit card sometimes for convenience na rin.
Ayun, $4.80 yung na-charge sa credit card ko. $4.80. So, mga $5. Pwede na for this meal. At saka itong itong mango. Nabili ko kanina sa sa bangketa. Sa daan on my way here. 50 baht. Meron ng isang supot ng pineapple, tsaka isang supot din ng mango. Sa mga mall, ang isang servings or isang supot ng mango ay nagkakalaga ng mga 80 up to 100 baht. Malayong mas mura sa bangketa. Sa mga nagko-comment pala ng mga magaganda about me, thank you so much. Lalo na sa bago kong haircut. Charis! Gumanda ba talaga ako nung sa bagong haircut ko, mga shalak? Akala ko hindi niyo magugustuhan. Akala ko mas bet niyo yung pang girly na haircut kumpara sa ganito. Sarap naman. Mas malasa yung manok nila dito at halos walang lansa. Hindi kumpara doon sa Vietnam. Karamihan ng mga chicken doon parang malansa siya. Hindi siya masyado masarap. Pag kumain ka sa mga fast food chain, medyo malansa yung chicken. Guys, nakahanap pala ako ng salamin for 2 na to, pero 200 baht, pero nakuha ko siya for 180. Supposed to be 150 ko siya tatawaran, pero binigay lang sa akin ng 180. Okay na kaysa bumili ako sa mga mall na pagkamahal-mahal. Pumunta kasi ako sa mall, parang mga nasa 2,000 baht yung isa. So for me, hindi siya worth it. Charis. I mean, okay lang naman. I can afford naman. Pero parati rin kasi ako nasisiraan or nawawalan ng mga ganitong bagay. So, pwede na sa akin yung pwede na sa akin yung putyo-putyo lang dahil. Naghahanap ako ngayon ng masahihan dito. Ang hirap pumili pala pag marami kang option dito sa may Silom area. Kasi grabe, ang dami. Nagkalat talaga yung mga massage therapy or massage spa dito sa may Silom area. Ayan, kung saan-saan na lang sumusulpot yung mga yung mga motorsiklo dito. As in, feeling mo babanggain ka pero parang hindi naman. So guys, maganda kaya to. Hirap pumili dahil. Yan, lakad-lakad lang hanggang sa mapunta sa spa na may kennel. Charis, joke lang yon. Later na yon. Unahin muna natin yung yung clean massage. Clean massage! Yan. Ang hirap kasing maghanap ng spa na mga lalaki yung nagmamasahe, buisit. Ayoko pa naman na babae yung nagmamasahe sa akin, dahil I prefer male. Charis, I prefer male. Tingnan nyo, halos lahat ng mga nasa labas, dahil parang nakakahiya naman sigurong magsabi na, ay, ayoko, dapat male yung yung magmamasahe sa akin. Tawid tayo, guys. Tingnan nyo, puro puro mga female. Ayan. Diba? Ay, nako. Ayan, guys.
nag-book na lang ako ng ng Uber, Grab bike papuntang Icon Siam kasi napaka-traffic ngayon, as in nakakaloka. At least ang mag-Grab bike pwede kaming sumingit-singit. Sanay na ako dito, Day. So, ang Grab bike nasa nasa 40 baht lang papuntang Icon Siam. Tingnan nyo naman yung traffic, Day, nakakaloka, parang Pinas lang. Pak, shadak. Singit ng singit pa yung mga tao, Day. Pak, o diba? Ayan, parang nasa Sambuanga ka lang dito sa Silong, Day. Nakakaloka. Let's go, guys. Ayan mga beshi, on the way na tayo papuntang Icon Siam. Nakakaloka ang dito, Day. Nakakaloka ang traffic, as in to the highest level. Buwis buhay, Day. Tingnan nyo. Nakakaloka. Pak. Parang Pilipinas mo, Day. Shalak. Nakakatakot na exciting. Shalak talaga, Day. Kayo nang bahala, Day. Kayo nang bahala. Pag-pray nyo ako, Day. Guys, nandito na tayo sa Icon Siam. Kaya lang. Fuck. Saan kaya ito yun to? Ha? Oh, ayan. Kaya lang. Mali pala yung daan. Diba? Saan na lang lumulusot. Mali pala yung dinaanan namin, Day. Siya lang. Yan, nandito na tayo, guys. Woo! Ang alam ko may food court dito kasi nakapunta na rin ako dito dati nung first na punta ko sa Thailand. Yan, nandito na tayo. Ito yung drop-off point. Thank you, Kapon Kap. Yan, let's go na, guys. Pak. Shalak. Ano natin kung may mabibili ako dito. Siguro mag-Uniqlo lang ako or H&M. Bili ako ng pants kasi madumi na, Day. Ayoko nang magpalaba. Yaano ko na lang. Imbis na ibayad ko sa pagpapalaba, yaano ko na lang. Ipambili ko na lang ng pants. May mga pa naman ako, t-shirt na hindi madumi. So okay na yon. Pants na lang, Day. Ewan ko ba kung bakit ako Day? Kung bakit ako nag-baggage. Dapat hindi na ako nag-baggage. Shalak. Let's go, guys. Ayan, guys. Nandito na tayo sa Icon Siam. Shalak. Fuck. Saan kaya ito yun to? Ha? Oh, ayan. Shala. Mali pala yung daan. Diba? Saan na lang lumulusot. Mali pala yung dinaanan namin, Day. Shala. Yan, nandito na tayo, guys. Woo! Ang alam ko may food court dito kasi nakapunta na rin ako dito dati nung first na punta ko sa Thailand. Yan, nandito na tayo. Ito yung drop-off point. Thank you, Kapon Kap. Yan, let's go na, guys. Yan. Pak. Shalak. Ano
natin kung may mabibili ako dito. Siguro mag-Uniqlo lang ako or H&M. Bili ako ng ano, pants kasi madumi na dahil. Ayoko nang magpalaba. Yaano ko na lang. Imbis na ibayad ko sa pagpapalaba, yaano ko na lang. Ipambili ko na lang ng ano, pants. May mga ano pa naman ako, t-shirt na hindi madumi. So okay na yon. Pants na lang dahil. Ewan ko ba kung bakit ako nag-ano dahil? Kung bakit ako nag-baggage. Dapat hindi na ako nag-baggage. Shalak. Let's go guys. Ang laki ng H&M dito guys. So tingnan nyo. Pak! 1, first, second, third, fourth. Parang ano lang sa Chicago dahil. Napakalaki ng H&M. Let's go and go to H&M kung meron tayong mabibili doon. Ganda ng mall na to dahil. As in fairness, napakalawak at napakalinis. H&M muna tayo. Bili ako ng pants, baka may magustuhan ako doon. Shalak. Tingnan nyo guys, oh. Pak. Ayan. Hindi katulad ng mga mall sa Amerika, dahil pisting yawa. Shalak. Let's go. Ayan, nakabili na ako guys ng pantalon sa H&M. Shalak. Ayun, hinanap ko lang yung CR. Tapos na ako mag-CR. Pero ikwento ko lang to dahil napakabait talaga ng mga Thai, mga beshi. Kasi nung nag-asa ko, hindi ko nga, nakalimutan ko nga, tinuro na sa amin yun. Yung, ano to, kung ano yung proper way of saying in Thai pag nagtatanong ka ng toilet. Hong Nam pala yung ano, Hong Nam. Kapag nagtatanong ka ng ano, kung nasan yung toilet. Hong Nam means toilet. O diba? Hindi niya masabi sa akin in English yung direction. Kaya ang ginawa niya, as in hinatid niya talaga ako dahil sa CR. As nakakaloka. Super bait nila talaga dahil. As in super duper. Ito yung ano, yung security guard na nag-ano sa akin, na nagturo sa akin. Sawadikap. Ang bait no, kakaloka, as in. Kaya favorite ko talagang bumabalik-balik dito sa Thailand. Aside from masarap yung mga Thai, I mean yung ano, yung mga Thai food dito. 'Di ba? Shalak. Baba muna tayo. Let's see kung anong makakain natin doon sa ano, sa food court. Sa Suk Sayam. Suk Sayam yung tawag nila doon sa ano sa food court nila dito sa baba. As in, super duper. Nung last na nagpunta ako dito, super duper sarap ng mga street foods or yung mga food sa baba. Medyo may kamahalan nga lang. Di kagaya ng mga food na nasa mga bangketa. Pero at least, mga beshi, ano siya, anong tawag dito? Malinis at safe. Masasarap talaga ng mga ano dyan. Nakakaloka. Itong problema kapag wala kang partner or boyfriend, kapag nakakakita ka ng mga, masasarap na Thai dito, maano ka na lang, mapapasabi ka na lang ng kapun ka, shalak. Diba? Kapag nakakita ka naman ng mga Pinoy na may mga partner na kasama, mapapasabi ka na lang ng sana all. Ayan. Dito guys sa may lower ground floor ng Icon Siam, yung Suk Sayam. Ang Suk Sayam, nandun na lahat ng mga food. Hindi lang mga Thai food. Lahat ng klase ng mga food dahil as in. So excited. Gutom na rin ako mga beshi. Amoy na amoy ko na mga besh. Yung mga pagkain.
Siya lang. Ito muna tayo. Masarap pa. Visit. Sarap. Kita nyo yun? Laki ng katawan. Pwede na. Yan. Ata. Balik na. Ay, bakit ko to dahil. Ito yung sikat na ano guys, na papaya salad. Tingnan nyo, pak na pak. Nakatikim ako niyan kagabi, pero hindi dito. As in, sobra. Later, i-ano natin, i-try natin. Diba? And bili rin tayo nitong ano, chicken barbecue later. Diba? Pak. Lahat ata ng ano, lahat ata ng pwede nyong kainin dito sa Thailand ay nandito na mismo sa Soksayang. Yun nga lang, syempre iba yung presyo kasi nga nasa ano to eh, nasa mall ito. Hindi katulad doon sa ano, mga bangketa eh, wala naman silang binabayarang pwesto. Kaya medyo pricey. Pero yung iba naman, reasonable naman yung price mga beshi. Hindi naman siya sobrang mahal kung i-convert mo. Diba? Hindi naman siya sobrang kamahal. Well, as for me so meron ding mga ano dito, mga rice cake. Oh, diba? Kasi hindi na ako makain ng bigas, diba? Siguro patikim-tikim. Wala kayang ano, pre-taste. Ba't kaya walang pre-taste dito, Day? Siguro nadala na. Ay, ito, Day, oh, mango sticky rice. Ayan, pakita ko tayo. Ayan, nag-aas pa naman si Mudar ng ano, mango sticky rice. Nakakaloka. Paano ko naman dadalhin yun? Yan, carry ko. Siyalak. Daming tao, Day. Halos lahat ng way dito ay crowded at dapat magdahan-dahan ka ng paglalakad. Tingnan nyo si Lolong, Day. Inano na, binarbecue na, Day. Tingnan nyo, pak, shalak. Ginawang barbecue si Lolong, Day. Crocodile, imagine. Ang mahal ng durian, Day. Tingnan nyo, 1,500 per kilo. Tapos 2,300 yung isa. Kakaloka nung ilang piraso lang yan. Siguro mga isang piraso. Sa amin, 100, 200 pesos. Makakabili ka na ng isang buo, Day. Shalak! Pero dead ma ako, Day. Kasi hindi naman ako sarap ng daddy, Day. Nadidistract talaga ako pag may mga nakikita akong malalaki yung katawan, Day. Lalo na kapag daddy. Oh, pak na pak, Day. Ganda talaga dito, Day. Sa baba. Sarap ng mga tao dito. Ayan. Kusog na tayo doon. Kusog mo yung mata natin. Shalak. Ayan. Pag pupunta kayo dito, wag agad papapudol, mga beshi. Mag-ikot-ikot muna. Ikot-ikot lang. Tapos, hanggang sa mapagod kayo, yun pala, gutom na. Shalak.
May mga masarap dito na mga balls. Ayan mga beshi, kakatapos ko lang pamasahe. Na-relax naman ako ng bonggang-bongga mga beshi. As in, nakakaloka. Gumastos tayo, pero at least na-relax tayo. Diba? Shalak. Last night ko na dito sa Bangkok or Bangkok, Thailand. Yun. Dadaan lang ako ng MBK center. Meron dong night market sa baba. Bibili lang tayo ng food for tonight. Kasi nagutom na ako. Ano lang ata yung kinain ko doon sa ano, saan ba? Sa Icon Siam na food court center. Sa Sup Siam. Ano lang, pinya, mga fruits lang, tsaka juice. So yun, nag-barbecue din pala ako. So, medyo nagutom ako. Siyempre, nagutom tayo after ng masahe. Alam nyo na, alam nyo na yung ginawa. Charles, joke lang yun. Yung massage naman yun, guys. Hindi naman yun, dirty. Charis. Gets nyo na siguro. Siya lang. Yan, nag-motorbike lang ako from the spa or sauna. Ano to? Siguro mga 50 baht lang to. Mga 1.6 USD. Diba? Puwis buhay yung ano dahil. Puwis buhay yung ano dito. Yung pagpakay ng motorbike, mapapasabi ka talaga ng shalak. Mapapashalak ka na lang. Yan, pasarado na day. Parang magsasara na sila day. Nakakaloka. Yan. Pero hindi naman yung pinunta natin dito eh. Mga things or mga bibilhin. Kung hindi syempre food. Di pa siguro sarado yung mga food nila. Shala. Sarado na yung mga nagbebenta. Yung mga nagbebenta na lang ng mga bra. Pero, usually madami dito eh. Pag weekend. Uy, ito. Gusto ko dito. Yan yung guys. So, uy, ang sarap. Sarap day. Ganap muna tayo. Baka may mga mahanap pa tayo. May mga creep din, no? Ganap pa tayo. Balikan na lang natin kapag wala na tayong mahanap. Hanap tayo ng mango or papaya salad. See? Wow. Uy, pasarado na dahil. Ang dami ng stall na nagsara. Balikan ko na lang yung mga ihaw-ihaw na yun. Parang yun yung gusto ko. Day, puro sarado na day. Paano? 11 o'clock na. Anong ini-expect mo, Beshi? Kakaloka. Sarado na day. Ay. 11 o'clock na kasi. Dumaan lang ako dito para bumili ng bumili ng tawag dito ng food para naman may makain tayo for breakfast tomorrow. Diba? May mga masasarap pa. O, tingnan nyo. Fuck. Sarap ng mga apam dito. Kaloka. Yan. Sarado na lahat, day. Wala na sarado na lahat, day. Nakakaloka. Massage pa more. Shalak. Nakakaloka, day.
OMG. Pamassage pa more dahil masyado kasing na-enjoy yung mga masahista. Charis, joke lang yon. Siyempre, focus tayo sa sa massage. Wala dun sa masahista. Kakaloka. Gora. Puntahan nyo talaga to dahil kapag meron kayong oras ng mga siguro mga 7 p.m. or 5 p.m. nagbubukas na to eh. Okay. May malapit palang KFC sa Holiday Inn, Bangkok Silom. Kaya sabi ko mag-aano na lang ako. Bibili na lang ako dito dahil magda-drop by. Shalak. Kasi nga puro sarado na doon sa may MBK Center. Let's go na. Kainin ko na lang dito dahil kasi parang gutom na ako. Hindi ko na kaya maglakad. Sayang din yung Andy drinks. Diba? Kunyari kakainin ko pero uminom lang pala ako ng order. Sharap. Wow, sharap. Ito rin yung inano ko kanina. Sarap no. Lang to, 159 baht. Hindi ko alam na may malapit palang KFC dito. Walking distance lang. Walang gravy dito guys. Kasi nagsara yun, kakaloka. I mean, early nagsara dahil. Akala ko hanggang mga 2 p.m. Ayun pa, yun pala, I think matagal or late lang silang nagsasara kapag weekend. Around here. Yeah. Sarap lang ng ganito, yung parang relaxation mode, wala masyadong inaalala. Para pagbalik natin sa trabaho, energetic na naman, diba? Ako kasi, every katapusan ng aking vacation, nakaplan na ang next vacation. Nakaplan na. Nakabook na ang ticket, na-arrange na yung hotel, para pagbalik ko, start of work, ganado na naman tayo magtrabaho kasi nga, as in, planado na. Meron na tayong i-look up na vacation, di ba? Ganda nila ang buhay. Nakaka-burn out kaya na puro work na lang, di ba? Dapat, meron din tayong relaxation muna para i-relax ang ating katang lupa. Pero hindi porket bakasyon tayo ng bakasyon, dapat meron din tayong ipon. Every month, meron din akong target na dapat napupunta sa investment ko, napupunta sa travel fund ko, napupunta sa mga luho. Kung walang budget para sa luho, hindi ako bumibili ng kahit ano. Ang secret lang naman mga beshi ay nasa pagbabudget. Diba? Pamaswerte din ako kasi yung family ko very supportive ako. Diba? Yung una, hindi naman. Pero at least nung nagsisimula pa lang ako, hindi ako inobliga or hindi talaga ako yung parang pre-pressure na ganito dapat ipadala mo, ganito dapat ano mo. So, nag-grow ko yung sarili ko, nag-grow ko yung mga kaperahan ko ng maayos. Diba?
So ngayon, kung if in case yung mama ko kasi pa-retire, so sooner or later, baka umuwi na ako ng Pilipinas. Pero hindi pa naman ngayon. Pero may balak ako in the near future. Kung hindi man fully stay sa Pilipinas, siguro half-half na. US and Pinas. Or 3 months sa US, 2 months sa ano, or 6 months sa US, 6 months naman sa Pinas. Mga ganun, di ba? Pag ano na tayo, pag US citizen na, pwede na tayo magbalikan ng walang hassle. Nang hindi natin inaalala yung mga trip natin. That will last for 6 months, di ba? Kasi pag green card holder na kasi bawal ka mag more than 6 months out of the US. O di ba? Ayan, umulan pala, hindi ko na malayan, nakakaloka. Medyo umambon nung kumakain siguro ako sa KFC. Ay, busog na. Papalipat na ako ng 1 to 2 hours and then after that, tulog na tayo para maaga tayong magising. Go! Ayan, shalak. Lakad lang ako ng onte tapos holiday in na to. Dito na tayo. In fairness, hindi na masakit ang ating katawan. Medyo relax na ng bonggang-bongga. Ang daming mga dito, mga mekos-mekos. Ewan ko ba? Dito sa area na to. Daming mga mekos. Kakaloka. Nandito siguro ang Little India ng Ceylon. Or Little India ng Bangkok. Let's go na. Ayan, meron pang paano dyan. Ay, ang pogi ng ang pogi ng dyan. Ang bango. Fairness, mabango ha. Ang bango ng lugar na to. Ang kaloka. Shalak, o diba? Bogacious in fairness. Shalak. Going up. Ano naman going down ako? Shalak. Charis. Ay, naku mga inday. Dito ka natatapusin ang vlog na to kasi pagod na ako. Gusto ko na magpahinga mga beshi. Shalak pa more. Babush, bye. See you on my next vlog. Bye-bye. Shalak!